Hello, hi guys! Magandang hapon, magandang tanghali sa inyong lahat. This is Jim Pamasagari Channel, a faith healer, also mata reader. So ngayong tanghali, natatagan natin ang sabihin sa iyo ng ating mga gabay. This is seventh Archangel's urgent message for the sign of Aries. So Aries, welcome, welcome to my channel. Ano kayang messages, advices, and spirit guides ang ating masasaga for today's video? Kanina naman kayang energy or kaganapan sa buhay ng mga Aries signs ang ating mga hagilap. So guys, this reading is a journey din lamang, hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And of course, maraming salamat sa walang sawa pagsuporta sa aking channel. Lalong-lalo na hindi nag-skip ng ads. So, ay pagpalaan kayo ng Diyos at may kapal at siksik-tiglig na guumapaw man ng balik sa inyo. So guys, umpisahan na natin ang laban for the sign of Aries. Ano ang pinaka-messages sa iyo ng ating mga gabay? Age of Spirit Guides. There is a Knight of Wands, no? There is a final push. May mga bagay siguro dito na kailangan mong ilaban pa, 'di ba? May mga bagay na kailangan na laban, 'di ba? Because there is a Three of Swords, there is a recovery. Makaka-recover ka na raw sa mga pinagdaanan mo from the pain, for heartache, for heart pain, for at anumang uri ng no, ng sakit at kirot. Kumbaga sinasabi sa'yo dito na magkakaroon ka ng recovery. And of course, there's a Six of Wands. There's a victory and success, no? Kumbaga magtatagumpay ka dito sa larangan na kung gusto mong ano man yung pinagkakaabalahan mo, no? So sinasabi sa'yo dito magkakaroon ka ng recovery. At the same time, there's a Knight of Cups, an offer. Wow. Nasa-sense ka dito that there's some promotions, no? Meron dito promotions or upgrade for your business, and of course there's an offer, a romantic offer rather. So what is additional messages? And of course guys, there's a Six of Swords. There is a reformation, there's a transition, no? Makakawala ka na sa sitwasyon at mukhang makakalaya ka na sa toxicities rather. So let's see what is additional messages. And of course, there's a Page of Wands, a good news coming in for you. Ito yung magdadala sa iyo ng transition. Ito magandang balita na to. Pasabog. So, what is the Knight of Wands? And of course, there's a Page of Swords. There's an information. Kumbaga, kailangan uhaw ka sa mga impormasyon, sa mga kailangan curious ka. At the same time, kailangan may mga bagay na gusto ka pang malaman. Ganon. So, what is the Three of Swords in reverse? What is the Three of Swords in reverse? There's a Seven of Cups. There's a lot of opportunities coming in for you. Maraming oportunidad, maraming ganap dito na magdadala sa iyo ng recovery. So, what is the Six of Wands? Six of Wands represent the Knight of Swords. Kumaga, there's a success driven. There's a victory and you are on the spotlight. So, maaaring maisakatuparan mo na agad-agad ang pala decision dito. So, let's see what is the Knight of Cups. There is a Tower moment. There is a sudden changes. No? There is a sudden changes that brings you an intuitions. No, makinig ka sa intuitions mo, makinig ka sa gut feeling mo. Kumaga ito yung magbibigay sa iyo ng kasagutan sa lahat ng katanungan mo. Ito yung offer siguro a sudden changes or sudden shifts or major shifts rather. And of course, there's an offer for a lifetime. So, ibig sabihin nitong there's a proposal or something na or engagement, no? So, what is the Six of Swords? Oh my God. There's Ten of Pentacles. There's a long-term success and long-term investment. So, ibig sabihin ng Ten of Pentacles pang matagalan, ti. So, ibig sabihin magkakaroon ka ng eksena dito na pang matagalan, no? It's either a relationships and pero good sense sa finances eh. So, resource of income. A transition. So, ibig sabihin dito talaga makakaalis ka na sa sitwasyon, no? Dati kapos na kapos, so this is a moment na kumbaga magdadala sa ng pagbabago. And of course, the Page of Wands and the Devil card. See, malalaman mo kung sino tong gumagawa ng hindi maganda sa'yo. And of course, there's a negativity. Kumbaga, sinasabi sa'yo, either, baka ito yung way no ni God na para malaman mo na
malas no na gamit sa bahay nyo or something na may sense ako dito na there's an offer portal for negativity. Merong pinto sa pinto, bintana sa pinto magkatapat, or either merong salamin sa higaan nakatapat, or salamin sa bintana, or salamin sa pinto. Yan po yung way na how to open the portal for negativity. Kaya kailangan i-close niyo po yan at mag-set kayo tawag dito ng harang, no? Either maglagay po kayo ng evil eye para pang contra dun sa negativity, ano, a-absorb niya lahat ng negative. At the same time, i-cleansing mo siya para hindi sayang yung evil eye, di ba? Kasi ang evil eye, kapag yan nahigo pa ng mga negative energy, may tendency ang papasok na sa inyo puro kamalasan. So, sinasabi dito, kailangan i-cleansing nyo rin yung evil eye nyo, no? Parang walang pinagkaiba yan sa konsagra, no? Kinukonsagra mo yan isang bagay or gamit na yan para mas lumakas, no? There's a power, and of course there's information na sinasabi dito, no? Mas pinalalakas mo, parang pinapakainan mo siya ng dasal or something na magbibigay sa kanya ng solid, no? Na solid energy, ganon. So what is the Knight of Wands, and of course the Page of Swords, and of course there's a King of Pentacles. There's a security. Kailangan magkaroon ng security about sa finances. No, kapag sinasabi sa'yo dito, kailangan nyo maging aware sa kung ano-ano man yung pinagkakabalaan nyo, no? Kung others are curious, kailangan mak-curious ka sa lahat ng bagay kung paano mo papapalago ang resource of income mo, no? So, let's see what is additional messages for the Three of Swords and the Seven of Cups. There's a judgment, a wake-up call, or awakening. Parang there's a recovery from the pain, from the burden. So, sinasabi sa'yo dito na maaring maraming oportunidad na pumasok sa'yo na makakapag-relief, no, ng mga pinagdaanan mo. So, what is the Six of Wands and the Knight of Swords? And of course, there's a Chariot card, and of course, the Five of Wands, no? Maraming parating na competitor, maraming parating na kalaban, no? Maraming taong gusto makipaglaban sa'yo, maraming taong gustong kumbaga, kompetensya or something na gusto kang pabagsakan. Pero, at the same time, there's a Seven of Pentacles, there's a harvest time. No? Inasay pa rin ang pasabog dito. So, what is the Knight of Cups, the Tower moment, to the Page of Cups? There's a Knight of Wands, slow and steady, no? Manatiling kalmado sa lahat ng panahon, sa lahat ng oras. Itong offer na to ay major shift siya na suddenly request the shocking surprises na hindi mo inaasahan, no? Like a proposal from promotions, pero hindi mo to inaasahan. Pero sinasabi sa'yo dito maging mahinahan. Slowly but surely. Ganon. So, what is the Six of Swords and the Ten of Pentacles? There's a Six of Cups. So, ibig sabihin dito makaka-recover ka na from finances, for love life. So, there's a Six of Cups. There's a person na, kumbaga, magbibigay sa'yo ng motivations, no? Kumbaga, there's a Six of Cups. It's either your friend, a new relationship, or either there's a past relationship coming in for you. Kumbaga, siguro there's a regret, no? Let's see, bakit to nandito ang Six of Cups? There's a Knight of Pentacles, no? Kumbaga, there's some practical, no? Kailangan maging practical ka na dito sa Six of Cups na to, no? Kumbaga, after mo makaalis sa sitwasyon dahil sa iniwan ka, base sa kalugbok iniwan sa'yo, binetray ka, binackstab ka, so there's a long-term success na nagkaroon ka na ng good finances or good resource of income, and of course, good relationship. Pag tong tao na to bumalik sa'yo, wag mo na itong pansinin kasi gagawa lang yan ng way para sirain ka na ulit. So, what is the Page of Wands and of course the Devil card? And of course, there's an Eight of Swords. I told you, etong Devil card na to, yung nagbibigay sa'yo ng blockages. So, let's see. Tingnan mo ha, there's an Eight of Swords. There's a lot of negativity and of course, blockages dito. Siya yung nagbibigay ng pagbagal, pagpasok na magandang mensahe o balita sa'yo. So, what is the outcome? Let's see what is the outcome. Okay. There is a Four of Pentacles. Protect your power, protect your energy. No, kailangan mo protectionan mo lagi ang iyong grounds. At the same time, there's High Priestess. So, there's an unexpected moment or there's a hidden agenda or hidden enemy. So, panatiliing protektado ang iyong yung power, yung grounds, no? Rather, there's a Knight of Cups. There's a wish fulfillment. Kumbaga, unti-unti na may isa sa katapanan lahat ng pangarap mo. Di ba? Babalik siya para guluhin ka. Dead mo. Diba? Hindi mo kailangan
manatili o ipasok ulit sa buhay mo ang taong minsan nang sumira ng buhay mo o pagkatao mo or either ng plano mo. So what is the love oracle card? Sirs, see, there's a girl with a snake. May ahas, no? Ano kasi sinasabi na kailangan mo mag-set ng boundaries para hindi na nakakapasok ang mga traidor. At the same time, there's the sword of the rose. So, ibig sabihin dito, there's a revelation and clarity na magbibigay ito ng kaliwanagan sa iyo sa lahat ng kaganapan sa buhay mo. And of course, beyond protections, no? Sinasabi dito na protectionan mo yung sarili mo. At the same time, there's a cassette. Huwag mo nang ibalik ang nakaraan, no? Kumbaga sa mga gamit or may mga, kumbaga sa mga gadgets or something na upgraded na, 'di ba? Kumbaga sinasabi sa'yo dito, doon ka na sa bago at alam mong mas maraming benefits. Ganon, benefits. So, what is the yin and yang oracle card? There is a third party. Some of you nagkaroon talaga ng third party involved, no? And of course, additional messages. At the same time, there's a confusion, no? Pupunta to sa'yo hindi para mahalin ka, para guluhin ka. No? So, what is additional messages? And of course, there is a revert, no? Parang sinabi na, handa ka na sa bagong eksena, no? Kumbaga, binuhay mo na yung sarili mo na ulit at nag-renew ka na ulit sa panibagong eksena. Babalik ka para guluhin ako. Dumid, makatigilan mo. Kung ganun dapat, no? So, what is additional messages for angels messages? Oh my goodness. So, what is additional messages? Let's see. Oh my God. Let's see what is additional messages. And of course, there's wow, you're on the right path. Nasa tamang direction ka, nasa tamang wisyo ka, no? So, what is additional messages? And of course, there's a trouble. Some of you may gala ka dito. May rampa ka, no? Marami kang ganap dito. At the same time, there's a yoga, no? Kailangan mo na exercise. Exercise, tamang diet, diba? Kailangan mo yan, ng mga ganap na ganyan. So, let's see what is additional messages for Archangel Michael. For Archangel Michael messages. Ano kasi sinasabi sa inyo, Archangel? Eternal love. No? Mayroon ditong hanggang wakas na pag-ibig. Or there's an everlasting promises. And of course, as Archangel Michael to help you from this situation, no? Sinasabi sa'yo dito, hingiin mo daw sa kanya kay Archangel Michael ang way, no, para makaalis ka sa sitwasyon mo. Sabi mo sa kanya na hilumin niya na yung sugat na nakaraan, no, na sana makalimutan mo na siya. Ganun. So, what is a chakra? There's an impasse. So, see, may humaharang nga, no? There's an impasse. May humaharang nga ng swerte mo dito or may humaharang ng magandang kapalaran mo dito. Kaya nababaong ka sa utang. Kasi kabaliktaran din ang nangyayari sa'yo ngayon. Pero sa some of Aries dito na sinasabi dito na maganda yung finances niya. Pero, ang ganap dito, parang ang lakas ng energy na hinaharang dito hinaharang yung swerte mo. Merong nagbibigay ng pamalas sa'yo. And of course, there are, may kontrabida. My God. So, let's see what is additional messages pa para at least mas clear out. There's a destiny. Ibig sabihin dito talaga nasa kapalaran mo yan. And of course, there's a completions. Huwag mong hayaan mahuli ang lahat. No? So, let's see what is additional messages. Additional messages. And of course, there's a full culmination. And of course, parang sinasabi dito ng enjoy yourself from the fullest. Parang gano'n. And of course, there's a clarity. Magkakaroon ka daw ng kaliwanagan dito. And of course, there's a winter release. Kailangan mo nang i-release yung negativity, no? Kailangan mo nang palayain to or alisin to. At the same time, there's a cleansing, clarify. Wow! Sinasabi talaga siya dito na kailangan mo makawala dito sa full of negativity or sa black magic and woe. My goodness. So, what is additional messages for Archangel Raphael? What is Archangel Raphael messages? Sobriety. Ibig sabihin dito, kumbaga may mga bagay na ihahain sa'yo si Archangel Raphael. Hindi para
masaktan ka, kundi para matutunan mo kung ano yung mga nasa harap mo, no? Parang binibigyan niya na yung pagkain na na dapat mong kainin. Pero may mga bagay ka pang hinahanap. So sana sinasabi dito na kung sino yung mga taong nasa paligid mo, maging thankful ka, 'di ba? Kasi yung mga taong talagang totoo sa iyo. So what is a Jesus loving quotes? So sinasabi dito ni Jesus, what things soever you desire, you when you pray believing that you receive them and you shall have them. Ibig sabihin dito, kahit ano daw bagay na inaasam mo at pinagdarasal mo, at kapag daw pinagdasal mo, maniwala ka daw na matatanggap mo yan ayon sa kalooban ng Diyos. So ibig sabihin talaga dito, kailangan malakas ang pananampalataya mo, tiwala mo na God will provide. So let's see what is Montology. Montology represent adjustment are required, no? Kumaga sinasabi dito, mag-adjust ka sa sarili mo, no? May mga bagay na kailangan mong ayusin, like attitudes, discipline. So what is additional energy? Energy is goddess of the moon. So there's a lot of revelations. There's a lot of information na magbibigay sa iyo ng clarity. My goodness. So what is the angel's number? Let's see what is the angel's number. There's a 444. I am protected. So sinasabi sa'yo dito na protektado ka. Trust your journey and trust the way your life unfolds. And trust that you are where you need to be in present moment. Ibig sabihin dito, magtiwala ka sa binibigay sa yung kaganapan sa buhay mo. At magtiwala ka sa mga bagay na hinihingi mo pero hindi pa natutupad dahil may mas magandang plano si God kaysa sa'yo, no? Kumbaga sinasabi sa'yo dito ni God na, or ng ating universe rather, na lahat daw ng kaganapan sa buhay mo ay control ng ating Panginoon, no? Kumbaga sinasabi sa dito na pinoprotektahan ka lang niya sa mga pangmatagalang sakit, no? Gusto niya yung at the end of the time magiging maligaya ka. And of course, sinasabi dito, there's a unity. Now, sinasabi dito, today I bring my attention into present moment where I become one with my inner light. As I make these conscious connections, I find myself centered in my heart and begin to glow with my own divinity. Union with my inner light provides me with a wise and stable base from which I can now live every day of my life. So, ibig sabihin dito, kumbaga yung pagkakaisa, no? Yung pagkakabuklod-buklod ng bawat eksena. So, sinasabi dito na gawin mong sentro si God sa lahat ng kaganapan sa buhay mo at guarantee you na mukhang maisa sa katuparan at mukhang magiging blessed ka in other moment and in any way, no? Na ibibigay sa ating pagkakalob sa ni God. So, sinasabi sa dito, maraming factor, no, na pagiging blessed, no? Sinasabi sa dito, magpasalamat ka kung ano yung ibibigay niya sa iyo or yung i-presence niya sa iyo. So sinasabi lang sa dito, magtiwala ka kay God at magtiwala ka sa plano niya. So guys, this is Seventh Archangel's urgent message for the sign of Aries. This reading is a general reading lamang, hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And of course, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa aking channel. Lalong-lalo na hindi nag-skip ng ads. Naway pagpalain kayo ng Diyos at may kapal siksik liglig nag-uumapawan manumbalik sa inyo. And once again, maraming salamat and have a good day. And see you in the next video. Bye-bye and babush.